Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Gatbonton. Shoutout kay Marboy Rebay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos, nang ipikit ng dilag ang kanyang mga mata sa takot, hindi niya naramdaman ang pag-atake ng espada ni Aaron. Iminulat niya ang kalahati ng kanyang mga mata ng kakaiba, ngunit natigilan siya nang makitang paparating na ang espada. Gayunpaman, ang kanyang hinarap ay hindi ang talam o ang dulo, ngunit ang hawakan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa Aaron ng kakaiba. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Aaron sa oras na ito, "Bakit hindi mo ako patayin?" Natigilan ang dakilang dilag. Basta wag kang sumigaw, bagamat sapat na nakatago ang lugar, hindi ito makatayo. Sapat na ang tahimik sa gabi. Ito ay kinakailangan upang patuloy na tumawag tulad nito. Hindi ko alam kung magpapakamatay ang dakilang dilag. Anyway, siguradong may iba pang lalapit sa pinto para magpakamatay. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob, sabi ng dilag. Kinuha ang jade sword, tumayo sa lugar, at pagkatapos ay inilagay ang espada sa leeg ni Aaron. Hindi man lang nagtago o nag-flash ang Aaron at hinayaan siyang hawakan ito. "Hindi ka ba nagtatago?" Sumimangot ang dilag. "Bakit mo gustong itago?" Sinabi ni Aaron, "Nagagawa ko ang mga bagay ng maayos. Ano ang dahilan para magtago?" "You kissed me and held hands with me," galit na sabi ng dakilang dilag. "Sa tingin mo gusto ko? Kung mamatay ka talaga, magiging mabangis kang multo para sisihin ako sa hindi pagligtas sa buhay ko." Tinalikuran ni Aaron ang kanyang ulo at hinamak. Hindi agad nakaimik ang dakilang kagandahan. Nang makita ang hitsura ni Aaron, galit na galit siya kaya napalingon lang siya sa isang tabi. "Cut, mas gugustuhin kong mamatay kaysa hawakan mo ako, sa ganitong paraan, hindi ka lumingon sa isang tabi, hindi ako lumilingon, at natapos ang usapan." Para sa isang oras, ang kuweba ay puno ng kahihiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nanguna si Han Sanchen sa pagsasabing, "Hindi mo pa ako kayang patayin. Kung hindi mo ako papatayin, mangyaring ibaba mo ang iyong espada at ilagay ito sa iyong leeg sa lahat ng oras. Sa tingin mo ba ay hindi ito malamig? Tsaka, bagamat nalinis na ang lason sa katawan mo, hindi ibig sabihin na wala nang nalalabi. Kung galit ka, mas mabuting putulin mo na ako ng sabay-sabay, o palagi kang galit. Huwag mo akong sisihin kung nalasan ka." Pagkarinig nito, ang dakilang kagandahan ay patuloy na nagsasalita tungkol sa iyo, ngunit ang espada sa kanyang kamay ay hindi gumamit ng anumang lakas. "Sino ang papatay sa iyo?" Sinulyapan niya ang Aaron, pagkatapos ay inihagis ang kanyang espada sa Aaron at tumingin sa paligid ng kuweba. Mapait na ngumiti si Aaron, kinuha ang jade sword at binawi ito. "Nakatira ka ba sa ganyang lugar?" Ang dakilang dilag ay tumingin sa kanya, at ang mga kilay na willow ay bahagyang kumunot. "Ang langit ay isang kubrekama at ang lupa ay isang higan, hindi ba?" Marahan na ngumiti si Aaron, pagkatapos ay tumalikod at lumakad patungo sa apoy na hindi pa ganap na naapula, at nag-abot ng ilang lutong pagkain sa dakilang dilag. "Napakahina ng iyong katawan. Kumain ka ng makakabawi." Tinignan ng dakilang dilag ang pagkaing iniabot ng Aaron. Hindi masasabing masama ang hitsura, ngunit madilim, kahit na uling-uling siya, walang magdududa. Bagay ba ito? Nakakain. Maaari ba itong maging lason? Tama lang ba? Nakakalason na naman ba? Pagkakuha nito ay napakunot ang noo ng dilag. Halatang medyo natulala siya sa itim na bagay. "Don't talk about her." Kahit si Aaron ay nagdududa talaga kung malalason siya sa pagkain nitong bagay. Gayunpaman, iniisip ang hirap ng panggalan sa buong umaga, wala pa ring pagpipilian si Aaron kundi ang ngumiti at sabihin, "Huwag kang mag-alala, hindi kita matutulungan kahit na ikaw,
Poison. Pagkarinig nito, ang dakilang dilag ay muling nakaramdam ng pananamantala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya sumigaw at tumingin sa mga itim na bagay. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, bumuka ang kanyang mga labi, bumuka ang kanyang mga ngipin, at pinasok niya ang mga iyon sa bibig niya. Parang naiiyak agad ang magandang babae sa kanyang magandang mukha at napaiyak siya. Ano ito? Nagkataon din na may sa bibig niya. Ano ito? Kahit na ito ay ang mabuting pakikitungo ng pangolin, Aaron ay talagang mahirap. Nang makita ang hitsura ni Han Sanchen, ang magandang babae ay labis ding nanlumo sa oras na ito. Umiling siya at mamantong hininga, bigla kong nalaman na ang mga salita ng kapatid ko ay tama ngayon, ang kapatid mo. Nang marinig ito, sumimangot si Han Sanchen, tumingin sa kanya at sinabing kakaiba, anong mga salita? Ang nobelang ito ay isinalin ng novelhole.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin, ano ito? Ang Aaron din ay nagkataon na may nasa bibig niya. Hindi na niya kailangan pang sabihin. Sa oras na ito, nakaramdam din siya ng pagsabog ng sarap at iniluwa ang lahat ng bagay sa kanyang bibig. Hindi masarap, imposibleng kumain lang. Ano ito? Kahit na ito ay ang mabuting pakikitungo ng pangolin, Aaron ay talagang mahirap. Nang makita ang hitsura ni Han Sanchen, ang magandang babae ay labis ding nanlumo sa oras na ito. Umiling siya at mamantong hininga, bigla kong nalaman na ang mga salita ng aking kapatid na babae ay tama ngayon, ang kapatid mo. Nang marinig ito, sumimangot si Han Sanchen, tumingin sa kanya at sinabing kakaiba, anong mga salita? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang isang magandang lalaki ay maaaring hindi magaling sa lahat ng bagay. At least ibang-iba siya sa iyo sa pagluluto, sabi ng malaking dilag, at ang kanyang magandang mukha ay napuno ng isang mapagparaya ng ngiti. Hindi alam ni Aaron kung masarap magluto ang mga gwapong lalaki, pero kahit papaano ay alam ni Aaron na may mahabang lalaki na hindi nagluluto. Gayunpaman, tamad ding nagpaliwanag si Aaron at tinawanan ito. Baka may ganyang episode. Ang dakilang kagandahan ay nasa isang mas magandang kalagayan. Kahit na ang pagkain ay talagang masama, ang Aaron ay kumakain pa rin, at patuloy siyang kumagat ng mga itim na bagay. Hello, freak. Ang pangalan ko ay Zia Wei, at ikaw, tanong ng malaking dilag. Kakaiba ang apelyido, celebrity. Sumagot si Aaron. Paano nagkaroon ng ganoong pangalan? Bulong ng dilag. Hindi yan ang tawag mo. Mapait na ngumiti si Aaron at umiling, ang pangalan ko ay Aaron. Aaron. Natigilan ang dakilang dilag, saka ngumiti ng malumanay at hindi umimik. Anong problema? Sumimangot si Aaron. Wala naman. Ibinaba ng dilag ang ulo para kumain, malabong makitang tila natatawa. Iyon, ilang sandali pa, muling ibinuka ng dakilang dilag ang kanyang bibig, salamat pa rin ngayon, nang marinig ang pangungusap na ito, ngumiti si Aaron. Sa totoo lang, wala siyang hinihinging kapalit. Ang isang salita ng pasasalamat ay sapat na. Bahala ka, kinagat ng Aaron. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad palabas ng kuweba. Hoy, anong ginagawa mo? Nang makitang lumabas si Aaron, ang dakilang kagandahan ay medyo nataranta at nagmamadaling nagtanong. Bilang isang magandang babae na tulad mo, hindi kita hahayaang matulog sa batong higaan magdamag. Lalabas ako at hahanap ako ng dayami para ikakalat mo. At saka, grounded ang stone bed, at ang earth gas surges. Madaling maapektuhan ng moisture ayon sa iyong kasalukuyang pisikal na kondisyon, ang pagiging apektado ng kahalumigmigan ay hindi mabuti para sa iyo. Pagkatapos, Aaron drilled sa labas ng butas. Pagtingin sa likod ni Han Sanchen pagkaalis niya, ang kagandahang mukha ni Zia Wei ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa saya. Marahan siyang ngumiti, dinampot ang pagkain sa kamay at marahang kumagat, marunong ka pa ring magmahal ng halimuyak at jade. Pagkalabas ng kuweba at pagiging abala ng kalahating bilog, sa wakas ay nakahanap si Han Sanchen ng dayami. Nang bumalik siya sa kuweba na may dalang dayami, nang makitang nakapikit pa rin ang pangolin at masamang tautay at nakatulog, hindi niya sinasadyang gisingin sila. Matapos ayusin ang sound insulation at pagtatago ng butas, bumalik siya sa butas na may dayami. Pagkaalis niya, halos sabay na nagmulat ng mga mata ang tila natutulog na pangolin at masamang tautay. Sa pagtingin sa yungib,
Ang pangolin ay umiling ng walang magawa, tumingin sa masamang mata ko at pinuri, "Bat, pumunta ka sa kalsada." Ang masamang mata ko ay bahagyang umindayog ang kanyang buntot, na parang tugon sa pangolin. Nasa labas sila. Bagamat malinaw na ito ay isang espasyo para sa Aaron, at hindi maginhawa para sa dakilang kagandahan na pagalingin sila, mayroon talaga silang gawaing sentinel. Sa makatuwid, nang lumabas ang Aaron, matagal na silang nagising. Kaya lang, para hindi mapahiya ang Aaron, pinili nilang magpanggap na patay at matulog. Sa oras na ito, ang Aaron na pumasok sa kuweba ay hindi kasing dumigaya ng iniisip nila. Pagkatapos magdala ng dayami, tinakpan ng Aaron ang stone bed para kay Zia Wei. May ulap sa gamot ng Xianling Island. Kung may sakit ang moisture, kailangan itong ihiwalay kung gusto mong manatiling malusog. Higit pa rito, naalis na ni Zia Wei ang lason, kaya dapat gawin ang mga kinakailangang hakbang. Ang Aaron ay abala sa kabilang dulo. Tumingin si Zia Wei kay Aaron sa likod. Tiningnan niya ang Aaron's busy at reasonable. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, matagal siyang kinurot at sinabing, "Saan ka matutulog mamaya?" "Matutulog ako sa labas," sabi ni Aaron. Nang marinig ito, bumulong si Zia Wei. Gayunpaman, mabilis siyang naglabas ng isang bag ng pulbos mula sa bag ni Go Lingjing at marahang iwinisik ito sa inihaw na karne nang hindi pinansin ni Aaron. Nang maglaon, iniabot niya kay Aaron, "Nako, huwag mong sabihing ako ay walang pakundangan, iniligtas mo ako at inanyayahan kang kumain ng karneng ito." Kinuha ni Aaron ang karne na inabot niya at tinignan siya ng kakaiba. "Ano, natatakot akong lasonin kita," galit niyang sabi. Ngumiti si Aaron, itinapon ang karne sa kanyang bibig, tumalikod at naglakad palabas ng kuweba. Storytelling channel sa YouTube. Bahagyang kumunat ang noo niya kaya halatang may kung anong mali sa katawan niya sa mga oras na ito. May bahagyang pananakit sa kanyang tiyan, at tila bahagyang kumikibot ang kanyang buong katawan. Tumingin siya pabalik kay Zia Wei ng kakaiba, "Ano ang ibinigay mo sa akin ngayon?" "Wala, it's the meat you baked for me," inosenteng sagot ni Zia Wei. Gayunpaman, kahit na siya ay mukhang inosente, ang kanyang mukha ay talagang puno ng isang mahinang ngiti. Sumimangot si Aaron. Halatang kanina lang ay ginalaw ng dalaga ang mga kamay at paa sa laman. Nang tatanungin niya sana ito, bigla siyang nakaramdam ng lagnat sa lalamunan, parang magma na mag-spray out. Bago dumampi ang kamay niya sa kanyang lalamunan, bigla siyang nagitim sa harap ng kanyang mga mata, at ang buong tao ay bumagsak ng husto sa lupa sa isang putok. Halatang natulala si Zia Wei nang makita niyang nahulog ang Aaron. Sa sumunod na segundo, nagmamadali siyang pumunta sa katawan ni Aaron, lumuhad sa tabi niya, bahagyang hinawakan siya, at maingat na nagtanong, "Oy, okay ka lang ba?" Hindi tumugon ang Aaron. Tiningnan siya ni Zia Wei na may pag-aalala. Mas naging komplikado ang mga mata niya. Mas nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng Aaron, ngunit palagi niyang nararamdaman kung ang Aaron ay naglalaro sa kanyang sarili. Sa wakas, hindi niya napigil ang iunat ang kanyang kamay at bahagyang inilipat ang ulo ni Aaron sa kanyang tagiliran. Sa oras na iyon, nakaupo si Zia Wei sa lupa na may malambot na puwit. Sa oras na ito, sa labas ng Yuming City, isang pangkat ng mga tao na si Mazing ang umakyat sa tuktok ng tuktok at may bird's eye view ng Yuming City. Habang ang ilang matutulis na tunog ng lobo ay pumutok sa kalangitan sa gabi, isang grupo ng mga ibon ang nagkalat at tumakas. Ang Yuming City, na dating napakalaki at kahanga-hanga, ngayon ay isang lumulutang na nunal at libu-libong milya ng mga guho. Ang malaking katawan ng hari ng Yuming ay ganap na lamang na isang pool ng mga bulok na bangkay na kinain ng mga halimaw. Ikalabing-isang master, mukhang totoo ang sinabi ni Pi Yuan, isang lalaki ang tumingin sa pagkawasak ng lungsod ng Yuming sa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang mga mata ay malamig at malamig na sinabi. Bahagyang tumango ang pinuno at nagtanong, "Kamusta ang investigasyon?" Lahat ng mga tao at Sentinel Pioneer ay naipadala na, ngunit, anong problema? Bahagya siyang napatingin, nagulat at nagalit. Ang Sentry Vanguard ay ang pinaka-elite at masigasig na hukbo sa ilalim ng kanyang utos. Pabayaan na lamang ang tiwangwang na lugar ng pamilya ng demonyo, kahit nasa kailaliman ng impyerno, ang nagbabantay na taliba ay malaganap. Ang caravan ng pamilya Su ay tila nawala sa mundo, at walang paraan upang suriin ito, sinabi ito ng aking mga nasasakupan, at may bakas ng pagkakasala sa kanilang mga suwail na mata. Papunta na ang sugo ng matandang ninuno.
Balak mo bang sabihin ko rin iyon sa kanya? Hindi siya nakontento at uminom. Ang aking mga nasasakupan ay hindi ng ahas. Ang aking mga nasasakupan ay nag-utos sa 2 tropa na palakasin ang pagpapatrolya. Bagamat hindi ko mahanap ang kinaroroonan ng caravan ng pamilyang Su, nakakita ako ng ilang mga pahiwatig, mabilis na iniyuko ng lalaki ang kanyang ulo na may isang mapagpakumbabang saloobin. Sabihin, 700 milya sa unahan, sa kabundukan, napansin ng mga tagapanguna na nagbabantay na may nakarinig, sabi ng mga nasasakupan. Malamig siyang ngumiti, anong kakaiba sa boses? Ang lupain ng Diablo, ang lupain ng lahat ng kaluluwa, kakaiba, at hindi mabilang na mga tao. What's the discovery? Some voices are not strange, but the voice detected by the Sentry Pioneer has been deliberately suppressed, sabi ng mga subordinate ko. Sinasadyang pinigilan. Bahagya siyang sumimangot, halatang sadyang pipigilan ng boses, kaya ayon, dapat isa lang ang dahilan, na hindi nakikita ang liwanag anong klaseng sitwasyon, tapos, that's the real purpose of showing me Yuming City, malamig ng ngiti niyang sabi, kitang-kita sa isip ko, walang lakas ng loob na magsalita ang mga nasasakupan ko, mali ang panonood kay Yuming. Pero totoo naman na hulihin ang pinaghihinalaang si Wodian, ang hari ng Yuming ay pinatay din ng Terran, lumipas na ang mga tropa, ang pang-11 master, tayo, tumango ang pang-11 master, itinaas ang latigo, ngunit walang kwentang ngiti, well, pupunta ako sa meeting para tingnan kung sino ang makakapatay sa mga insekto sa ilalim ng lupa, to be honest, I'm looking forward to it. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!